Malakas ang tibok ng puso ni Justin habang hawak ang puting rosas na dapat sana'y para sa kanyang bride. Nakangiti siyang naglalakad sa pasilyo sa likod ng simbahan. Bitbit ang kasabikan na makita ang babaeng ilang taon niya nang minamahal. Ngunit habang papalapit siya sa kwarto, may narinig siyang halakhakan. Nakapikit siya sandali, bago dahan-dahang pinihit ang siradura. Nakita niya ang bride niyang nakatalikod, ngunit malinaw na nakayakap sa ibang lalaki. Nakalapat pa ang mga labi nito. Sandaling natigilan si Justin. Wow. So this how it is. Nagulat ang dalawa at agad na kumalas sa isa't isa. Justin, this is not... Simula ng babae pero pinutol niya ito agad. Not what? Not cheating? Not betrayal? Tell me clear. Kasi baka mali ang nakita ko. Sumingit ang lalaki. Man, I think you should calm down. Don't man me. Mariin niyang tugon. Nilapag niya ang rosas sa lamesa. Sa lahat ng araw, ngayon mo pa piniling lumandi? On our wedding day? Umiwas ng tingin si Claire. I was going to tell you. Really? Kailan? After the vows? Or habang nasa honeymoon tayo? Justin, please. I'm sorry. It's really complicated. Complicated? Humakbang siya palapit. Alam mo ba ilang taon kong pinaghandaan to? Ilang gabi ako nag-overtime para mabigay sa'yo ang perfect wedding na gusto mo? And this? Tinuro niya ang dalawa. This is what I get? Pumasok ang wedding coordinator sa eksena. Sir, everything is ready. Tumigil ito nang makita ang tensyon sa loob. Should I leave us? Malamig ang utos sa sigaw ni Justin na medyo mataas ang boses at hindi inaalis ang tingin sa bride. Tahimik na lumabas ang coordinator. Nagsalita muli si Claire. Justin, believe me, it was a mistake. Mistake? You don't accidentally kiss someone like that, Claire. That's not a mistake. That's a choice. Napaiyak ang babae, ngunit hindi siya natinag sa pag-arte nito. Do you love him? Tanong ni Justin ang diretso at walang pag-aalinlangan. Walang sagot mula rito. I got it. Marahan niyang sabi. Tumangutang-upa na tila ba sinusubukang tanggapin ang katotohanan. You know what? I'm glad I found out now rather than after I signed my life away. Justin, please. Humakbang palapit si Claire pero umiwas siya rito. Do not touch me. Mariin niyang wika. From this moment on, we're done. You can keep the dress, keep the flowers, keep the lies, pero hindi mo makukuha ulit ang tiwala ko. Nilingon niya ang lalaki. And you? Good luck. You just stole a bride on her wedding day. Hope you can live with that. Hindi pa man tuluyang lumalabas si Justin ng silid, biglang bumukas ang pinto mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Mabilis na pumasok ang isang matandang lalaki na mukhang galit na galit at humihingal sa pagmamadali. Ikaw, Justin Montero. Malakas itong sigaw na umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Napatigil si Justin at napakunot ang noo. Lolo Ramon. Hindi niya inaasahan na makikita ang matandang ito, lalo na sa araw ng kasal niya. Mabilis lumapit ang matanda, hindi alintana ang mga nagulat na bisita at staff na nakasilip. Wala ka talagang hiya. Ilang taon mong iniwasan ang responsibilidad mo. 6 na taon, Justin. 6 na taon mong pinabayaan ang apo ko. Lalong kumunot ang noo ni Justin. What? Ano sinasabi niyo? Anong responsibilidad? Huwag kang magpanggap na walang alam. Mariing sagot ni Lolo Ramon. Sabay labas ng isang lumang litrato mula sa bulsa. Ito, kilala mo ito? Si Sam, yung kaklase mong tomboy noon. May 4 kayong anak at halos mamatay siya kakahanap ng paraan para buhayin ng mga bata habang ikaw, nakangiti at nagpaplano ng ingranding kasal? Lumakas ang bulungan ng mga tao sa paligid. Maging si Claire at ang lalaking kasama nito nagulat. Pansamantalang nakalimot sila sa gulo nila kanina. Lolo, you're mistaken. Wala akong anak kay Sam. At isa pa hindi nga kami close nun sa college. We were always fighting, remember? Biglang pumasok mula sa pintuan si Sam, na halatang galing sa pamamasada ng tricycle.
Pawisan nito at medyo humihingal pa. Nakakunot ang noon nitong lumapit. Lo, ano na naman to? Ba't ka nandito? Anong bakit? Para singilin ng lalaking to sa ginawa niya sa'yo at sa mga apo ko. Nanlaki ang mga mata ni Sam. Ano? Halata sa boses niya ang pagkagulat. Lolo, hindi ko to sinabi. Wala akong balak sabihin kasi wala namang katotohanan yan. Pero mabilis siyang pinutol ni Justin. Exactly. Wala tong katotohanan. Wala akong alam sa sinasabi niyo. At wala akong anak. May quadruplets kayo. 4 na batang kamukhang kamukha mo. Natahimik ang lahat. Maging si Sam tila napipi. Pero agad din kumunot ang noo at umiling. Lolo, tigilan mo na to. Hindi mo pwedeng gawing eksena to dito. Lalo na hindi sa harap ng lahat. Bakit? Nahihiya ka? Dapat lang mahiya ka sa pinasukan mong buhay. Habang nagpapakahirap ka sa pamamasada, siya nagpapakasasa sa pera. Galit na balik ng matanda. Tama na, Lo. Wala kang alam sa totoong nangyari. At kahit magkaaway kami noon, alam ni Sam na hindi ko siya kailanman ginusto. Lalong hindi ko siya pinakaalaman para mauwi sa ganyang sitwasyon. Wika ni Justin. Kahit anong palusot mo, hindi mo mababago ang katotohanan at kung ayaw mo akuin ng mga bata, mas lalo kang magiging walang kwentang lalaki. Ani Lolo Ramon. Napahigpit ang kamao ni Justin. Watch your words, Lolo. Hindi ko hahayaang sirain mo ang pangalan ko ng walang basihan. Tumikim si Sam. Tama na, Lo. Uuwi na tayo. Umalis si Sam at hinila si Lolo Ramon palabas. Ngunit naiwan sa hangin ng malalakas na bulungan at mapanuring tingin ng mga tao. Pagbalik ni Justin sa bahay kinagabihan, nadatnan niya ang kanyang lola na nakaupo sa malaking upuan. Nakahalukip-kip ito at may matalim na tingin. Justin? Matigas na sabi ng matanda. Narinig ko ang nangyari kanina sa simbahan. Totoo bang may anak kang quadruplets? Napailing si Justin. Lola, wag na natin palakihin. Hindi totoo yun. Imposible at wala akong anak. Hindi ako kontento sa paliwanag na yan. Mariing sagot ni Lola Mercedes. Gusto kong magpa-DNA test ka. Kung totoo man, kailangan nating akuin ng mga bata. Nagtaas ng boses si Justin. No! Ayoko magpa-DNA test. Wala namang dahilan, Lola. 6 years na mula nung huling beses ko siya nakita. Hindi kami kailanman naging magkasama sa ganung paraan. Then prove it. Kung wala kang tinatago, bakit ka tumatanggi? Napapikit si Justin. Because it's ridiculous. Gusto mo ba ako saktan sa pamamagitan ng maling paratang sa akin? Ngunit hindi na siya pinakinggan ng matanda. I will do it myself. Kakausapin ko si Sam. Kukunin ko ang sample ng mga bata. Ayokong lumaki ang iskandalo. Ilang araw ang lumipas, dumating ang resulta. Tahimik na iniabot ng lola niya ang sobre sa mesa. Read it? Dahan-dahang pinunit ni Justin ang sobre. At nang makita ang nakasulat, tila nanigas siya. Paternity result, 99.9% probability. Napaatras siya sa upuan. No, this can't be right. Imposible to. Matigas ang boses ng kanyang lola nang magsalita. It's right there, Justin. They are your children. Hindi ako naniniwala. The only explanation. Naputol siya at nag-isip ng malalim. Saka tinitigan ng papel. Baka may ginawa si Sam sa akin nun. Something I didn't know about. Maybe she drugged me or... Mariing itinulak ng lola niya ang mesa. Justin, watch your words. Then explain, Lola. How else could this happen? We hated each other. She wouldn't even stand near me back in college. Ngayon sabihin mo may 4 kami anak. I suggest you talk to her. Malamig na tugon ng matanda. Kung galit ka, basta alam mong kailangan malaman ng totoo. Hindi lahat ng bagay, apo, kagaya ng iniisip mo. Ngunit lalo lang nag-init ang ulo ni Justin. Fine, I will. Pero I swear kung totoo na may ginawa siya sa akin, hindi ko siya palalampasin. Mabilis na bumaba si Justin mula sa kotse nang makita si Sam na papasakay na sana ng tricycle. Matalim ang tingin niya rito at agad lumapit. Sam, we need to talk now. Napalingon si Sam na agad kumunot ang noo. Wala akong oras sa drama mo, Justin. Mamamasada pa ako.
Too bad. Mariin niyang sagot at hinawakan ng manibela ng tricycle para hindi makaalis. You're not leaving until you tell me the truth. Paano nangyari to? Did you drug me? Ginawa mo ba to para magkaroon ka ng koneksyon sa pamilya ko? Agad namutla si Sam. Pero mabilis ding sumiklab ang galit sa muka. Excuse me? Nasisira ka ba ng bait? Ako pa talaga gagawa ng ganyan? Then explain. Hindi ko matatanggap na bigla na lang may 4 na batang sinasabing akin. I barely talked to you in college. We hated each other. Napahagalpak ng mapait na tawa si Sam. We hated each other. Pero may isang gabi na ikaw mismo ang lumapit sa akin. Umangat ang kilay ni Justin. That's a lie. Talaga? Naalala mo ba no iniwan ka ng girlfriend mo nun? You were drunk, Justin. Wala kang mapuntahan. Nagpunta ka sa boarding house ko. You said you needed someone to talk to. Someone to comfort you. Umiling si Justin. No, hindi ko gagawin yan lalo na sa'yo. Well, you did. Sorry ha. Ako pa nga nagtulak sa'yo palayo pagkatapos. Diba? Alam ko kasing pagsisisihan mo. Pero ikaw mismo ang hindi umalis. Ikaw ang nagdesisyon kung anong mangyayari. Napaatras si Justin. Hindi siya makapagsalita agad. If that's true, ba't di ko naalala? I don't know. Siguro dahil masyado kang lasing para maalala lahat. Pero hindi ako nagpumilit, Justin. Ikaw ang lumapit. Ikaw ang naghanap ng comfort. At ikaw ang nang iwan kinabukasan na parang wala nangyari. So you're telling me dahil sa isang gabing yon, may 4 na batang kailangan akuin ko? And you didn't even tell me? At ano silbi kung sinabi ko nun? Hindi ba nga, sabi mo, you hated me? Alam ko itatapon mo lang ako at yung mga bata sa mukha ko. Mas pinili kong buhayin sila mag-isa kaysa humingi ng kahit anong tulong mula sa'yo. Nagpanting ang tenga ni Justin sa narinig. Ngunit wala siyang naibalik na sagot agad. Sa halip, nilayo niya ang kanyang tingin. Paniwalaan mo kung anong gusto mo, Justin. Pero hindi ko kailanman ginusto mangyari yon. Noon. At hindi ko ginusto na ngayon, sa harap ng lahat, ako pa ang mukhang masama. Hindi pa man nakakilos si Justin para sagutin si Sam, bigla na lang bumukas ang pintuan ng maliit na bahay sa gilid ng kalsada. Sunod-sunod na lumabas ang 4 na bata. 2 lalaki, 2 babae, na parehong matalim ang tingin kay Justin, at may hawak na tig-iisang maliit na laruan. Hoy, ba't may inaaway si Mama? Sigaw ng isang batang lalaki. Natigilan si Justin. Excuse me? Lumapit ang isa pang batang lalaki. Ikaw yung lalaki sa kasal, di ba? Sabi ni Lolo Ramon, masama kang tao. Gideon, singit ni Sam at tinuro ang anak para patahimikin. Pero hindi nagpatalo ang bata at tumingin lalo kay Justin na para ba naghahamon. Sumingit ang isa sa mga batang babae na si Gianna. Kung may problema ka kay Mama, kausapin mo siya na maayos. Hindi napigilan ni Justin ang mairita. Wow, talagang pinagtutulungan niyo ako ngayon ah. Tumikim ang isa pang bata na si Giselle. Lumapit habang nakakrus ang braso. Kasi mali ka. Mama namin yan. Kahit anong sabihin mo, di mo siya pwedeng bastusin. Gets? Listen kids, I'm not here to fight with your mom. Pero agad siyang pinutol ng bata si Gideon. Ano to? Sinisigawan mo si Mama. Gideon, tama na. Tumahimik ka na. Muling singit ni Sam, pero halata na pinipigilan din niyang matawa sa sitwasyon. Pumagitna naman si Giselle na mukhang pinakamatapang. Mag-explain ka muna kasi sa nakikita namin ikaw yung may atraso. Napailing si Justin sa tumingin kay Sam. So you're just going to let them gang up on me? They're just defending me, Justin. Wala akong sinabi sa kanila ah. Siguro natural lang. Kibit balikat na sabi ni Sam at kunwaring inosente. Sumabat si Gabriel. Hawak pa ang laruan niyang kotse. Mama, kung ayaw niya makipag-ayos, wag mo na siyang kausapin. Di naman natin siya kailangan, di ba? Natahimik si Justin at tinignan ng bata ng matagal. Anong pangalan mo? Gabriel. At tandaan mo to, ayoko sa'yo. Hindi napigilan ni Justin na mapahagalpak ng mapait na tawa. Nice to meet you too, Gabriel. Tumingin si Sam kay Justin at bumuntong hininga. See?
Now, naintindihan mo na kung ba't hindi kita ginulo at di ko sa'yo sinabi. Ayoko lumaki sila na iniisip na pwede silang iwan ng basta-basta. Oo nga. Dagdag ni Gideon, sabay tingin kay Justin na parang naghahamon. So ba't ka bumabalik ngayon? Gusto mong guluhin si Mama? Bahagyang napaawang ang bibig ni Justin. Hindi siya makapaniwala na ang 6 na taong gulang ang kausap niya ng mga bata ay nandito na parang abogado kung magtanong sa kanya. I'm not here to cause trouble. Pero nanggugulo ka. Sabat ni Gianna. Kasi umiiyak si Mama nung pumasok ka. Napailing si Justin sabay tingin kay Sam. They're intense. No, they're just protective. At least may natutunan sila sa buhay. Na hindi lahat ng tao, kahit kamag-anak mo, dapat mong pagkatiwalaan agad. Good lesson, ha? Balik ni Justin pero halata ang sarcasm. Pero next time, baka pwede muna tayo mag-usap na walang audience. Di pwede. Mabilis sa sagot ni Gideon. Kasi baka sigawan mo ulit si Mama namin. Napabuntong hininga si Justin. Napagtanto na wala siyang panalo sa eksenang ito. Fine. Babalik na lang ako sa ibang araw. Bago pa siya makalayo, sumigaw si Gabriel. Next time magdala ka ng pagkain. Baka sakaling bumait ka sa paningin namin. Pagbalik ni Justin sa mansyon, nadatnan niya ang lola niyang si Mercedes na nakaupo sa malaking upuan sa sala. Nakapatong sa kandungan nito ang isang makapal na folder na halatang pinaghandaan. Maupo ka, Justin. Kailangan natin mag-usap. Bahagyang napailing si Justin, pero umupo rin sa sofa sa tapat ng lola niya. Kung tungkol na naman to sa mga bata, Lola. Nasabi ko na sa iyo ang sagot ko. I'm not taking responsibility for something I didn't even know about until now. Hindi mo alam o ayaw mong aminin. Justin, lumabas na ang resulta. Hindi yun haka-haka. Yan ang katotohanang hindi mo mabubura kahit ilang beses mong tanggihan. Sumandal si Justin at malalim ang buntong hininga. I don't care about the DNA result. 6 years ago, I barely even like her. How can you expect me to suddenly play daddy to quadruplets? Mariing ibinagsak ni Mercedes ang folder sa mesa. Hindi ko inaasahan. Pero may inaasahan ako sa apo ko. Integridad. Kung di mo kayang akuin ang obligasyon mo, mabuti pa umalis ka na dito. Tumawa ng mapait si Justin. Lola, alam mo naman. Kahit paalisin mo ako, kaya ko mabuhay. I can build my own name. Tumaas ang kilay ng matanda at ngumiti ng sarkastiko. Talaga? Kahit wala kang isang sentimo makakuha sa mamanahin mo? Napatingin si Justin at bahagyang napatigil. What are you saying? Maingat na isinara ni Mercedes ang folder at tumingin ng diretso sa kanya. Lahat ng yaman na iniwan ng lolo mo, lupa, negosyo, mga ari-arian na nasa pangalan ko ngayon. Ako lang ang may karapatang magpasa nito. At kung hindi ka kikilos bilang isang responsableng ama, hindi ka makakakuha ni isang kusing. Napahalakhak si Justin. Fine, gipit, di ko naman kailangan. Ngumiti ang lola niya. Ibibigay ko nga pero hindi sa'yo. Ibibigay ko lahat kay Sam. Parang biglang nagkaroon ng kulog sa tenga ni Justin. What? Oh, ba't ka nagugulat? Siya nagpalaki sa 4 mong anak mag-isa. Siya nagpakahirap para mabuhay ang mga batang dapat ikaw ang sumusuporta. Kung hindi mo kayang akuin ang responsibilidad, siya ang karapat-dapat sa kayamanan ng pamilya. Umiling si Justin ng mariin. Lola, you can't do that. I can. At hindi lang dahil kaya ko. Gagawin ko dahil yun ang tama. Napahawak si Justin sa kanyang sentido. Naiinis na siya. So you're basically blackmailing me into what? Playing family? With someone I barely tolerate? Hindi kita pinipilit maging masaya. Pinipilit lang kitang maging tao. Napatayo si Justin. Pero naglakad din pabalik-balik sa harap ng lola niya. You have no idea how impossible this is. We can't even have a normal conversation without wanting to strangle each other. At ngayon gusto mong bumalik ako ron? Hindi ko gusto. Pero kailangan. Kahit anong galit mo kay Sam, hindi niya kasalanan na naging ina siya ng mga anak mo at lalong hindi kasalanan ng mga bata. Tumigil si Justin at napatingin ng diretso sa lola niya. At kung di ako pumayag? Tumagilid ang ulo ng matanda.
at tila walang bakas ng pangamba. Then I will make it official. Ililipat ko na bukas lahat ng titulo at account sa pangalan ni Sam. She'll get everything. At ikaw wala. Muling bumuntong hininga si Justin. This is ridiculous, Lola. You're forcing me into something I don't want. I'm forcing you to face the reality. Mariin na wika ng matanda. Kung ayaw mong maging bahagi ng buhay nila, fine. Pero hindi mo pwedeng pagkaitan sila ng karapat-dapat nila makuha. Pagdating ni Justin sa bahay ni Sam kinabukasan, sinalubong agad siya ng malamig na tingin ng babae. Nakatayo si Sam sa may pintuan. Nakahalukip-kip at tila wala sa mood makipag-usap. Ano na naman, Justin? Maangas na tanong ni Sam. Wala ka bang ibang mapaglaanan ng oras mo maliban sa istorbohin ako? Hindi kita iniistorbo. Kalmado ang sagot ni Justin pero bakas ang pang-aasar sa boses. I'm here to check on my kids. At gusto ko siguraduhin na tamang pagpapalaki mo sa kanila. Umangat ang kilay ni Sam. Excuse me, I've been raising them for 6 years without you. Wala kang karapatang sabihin kung paano ko sila pinalalaki. Humakbang si Justin papasok na parang wala itong pakialam sa pagtutol niya. Well, I have the right now. At kung ako tatanungin, masyado maluwag ang mga rules dito. Sumunod si Sam sa lalaki. Rules? Seryoso ka? Hoy, mga bata yan, Justin, hindi sila mga sundalo. They need discipline. Hindi pwedeng palaging ikaw masusunod. They should learn how to follow me too. Umismid si Sam. Dumiretso sa kusina para kumuha ng baso ng tubig. So gusto mo na susunod sila sa'yo kahit ayaw nila. Kahit halos hindi ka nila kilala. Good luck. Exactly. That's the problem. They don't know me because you kept me out of their lives. Kaya nga nandito ako para makabawi. Bago pa makasagot si Sam, sumilip mula sa sala si Lolo Ramon. Nakangiti ito na parang nanonood ng palabas. Oh, Apo. Tuloy lang kayo sa pagbabangayan. Nakakatuwa kayong dalawa. Lolo, please. Huwag mo kaming gatungan. Ngumisi lalo ang matanda. Ay bay, bakit hindi? Matagal ko nang gustong makita kung paano yung haharapin ito. Mas exciting pa kaysa sa teleserye sa hapon. Bumaling si Justin kay Sam. Hindi alintana ang komento ng matanda. Sam, kailangan natin mag-set ng schedule. Gusto ko tuwing Sabado, kasama ko ang mga bata buong araw. At minsan sa linggo, dito rin ako matutulog para masanay sila sa akin. Ha? Ayoko nga. Di ako papayag na bigla ka na lalabas-masok dito na parang ikaw ang may-ari ng bahay. Ano bang problema mo? They're my kids too. Mariin na sagot ni Justin. Kung ako masusunod, mas maganda kung dito muna ako titira para mas mabilis silang masanay. Ha? Over my dead body? Kahit kailan, Justin, hindi ka titira dito. Sumingit ulit si Lolo Ramon. Maganda yun. Bonding moment. Lolo! Sabay na sigaw ni Sam at Justin. Ano? Practical lang ako. At least magkakasama kayo. Mas lalo kayong mag-aaway. Ay, mag-uusap. Pinandilatan ito ni Sam bago muling bumaling kay Justin. Makinig ka, Justin. Okay sa akin na bisitahin mo sila. Pero yung gusto mong sundin ka nila kahit ayaw nila, that's not how parenting works. Respeto, hindi pilit. Respeto? Then teach them to respect me. Kasi kung nakikita nilang lagi mo ako sinasagot, natural lang nagagayahin ka nila. Natural lang. O baka ikaw ang sanay sa lahat ng tao na gustong sumunod sa'yo kasi boss ka ng kumpanya mo? Bahay ko ito. At ako ang masusunod. May diin sa tinig ni Sam. Nagkatinginan silang dalawa na parehong hindi nagpapatalo ng tingin sa isa't isa. Sumipol si Lolo Ramon na parang nag-e-enjoy sa tensyon. Alam nyo, mas bagay kayo mag-asawa sa ganyang eksena. May chemistry kayo kahit nag-aaway. Lolo, hindi ka na ho nakakatulong. Sigaw ni Sam at halata na ang kanyang pagkairita. Bumalik si Justin sa usapan. Sam, hindi ako hihinto. Kung ayaw mo ng gulo, makipag-cooperate ka. This is about the kids, not us. Kung talagang para sa mga bata, matuto ka rin makinig sa akin. Kasi kung puro ikaw na lang masusunod, hindi magtatagal, ikaw rin ang tatanggihan nila. Tumahimik si Justin at bahagyang napaisip. Pero bago pa siya makapagbitaw ng salita, sumabat ulit si Lolo Ramon. O, kita mo, may punto si Sam.
Pero mas masaya kung magpapatuloy kayo. Teka, kukuha ako ng pagkain. Masarap manood eh. Parang drama sa hapon. Lolo, please, tumigil ka na. Parang awa mo na, tigilan mo na to. Pagkalipas ng ilang araw mula ng huling bangayan nila ni Sam, dumating si Justin sa maliit na bahay ng pamilya nito. Pero ngayon, may kasama siyang malaking ngiti sa labi at mga papel sa kamay. Ano na naman to, Justin? Wala ako sa mood para sa bago mong drama. Ngumiti si Justin at tinabot ang folder. Bumili ako ng bahay para sa inyo. Malaki, maluwag, may sariling playground sa likod. Para hindi na tayo magsiksikan dito. Bumili ka ng bahay? Para saan? May bahay kami kahit maliit. Sam, Mariin ang tono ni Justin. yung bahay niyo parang matchbox. I'm not insulting you. I'm stating facts. Gusto ko na mas komportableng lugar para sa mga bata. Umismid ang babae. Hindi namin kailangan ng bahay galing sa'yo. Pero bago pa siya makapagsalita, lumabas mula sa likod sina Gabriel, Gideon, Giselle at Gianna. Anong sabi mo, Papa? Playground? Tanong ni Giselle na agad nagdingning ang mga mata. Tumango si Justin habang nakangiti sa mga bata. Yes, may slide, swing, trampoline at may malaki pang swimming pool. Napatalon si Gianna sa tuwa. Mama, gusto ko yun. Punta tayo, please. Agad na tumakbo si Gideon papunta sa ate niya. Ako din, Mama. Let's go. Ang boring na dito eh. Sumabat si Gabriel. Nakataas ang dalawang kamay na parang may napagtagumpayan. Finally, a real playground. Hindi na yung naglalaro kami sa kalsada. Napatitig si Sam sa mga anak. Nahihirapan na tuloy siyang tumanggi. Mga anak, hindi naman natin kailangan. Gusto namin! Napangisi si Justin. See? The kids want it. You don't want to disappoint them, right? Napairap si Sam. Pero alam niyang wala siyang laban sa pagkakataong ito. Fine, tignan natin. Sabay silang pumunta sa bagong bahay. Halos mabingi si Sam sa sigaw ng pagkatuwa ng mga bata habang tumatakbo sa malawak na bakuran. Mama, may treehouse pa! Sigaw ni Gianna. May slide na konektado sa pool. Dagdag ni Gideon. Si Gabriel naman, agad na tumakbo sa garahe. Mama, may basketball court sa loob! Hindi maiwasang mapangiti ni Sam habang nakikita ang saya sa mukha ng mga anak. Pero agad ding bumalik ang seryoso sa kanyang mukha nang lumapit si Justin. So, hindi ba mas maganda ka sa dati? I admit, maganda nga, pero hindi ibig sabihin nito ikaw ang masusunod sa lahat ng bagay. Ngumiti si Justin pero halata ang panghahamon sa boses. We'll see about that. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang hindi inaasahang paligsahan sa pagitan ni Sam at Justin. Isang umaga dumating si Justin na may dalang bagong set ng mga bisikleta para sa quadruplets. Surprise! Para sa inyo to. Top of the line. Imported. Hindi nagpatalo si Sam. Binilhan niya ng kumpletong set ng art materials sa mga bata. Mula easel hanggang watercolor set. Para may ibang libangan kayo at hindi puro laro sa labas. Kinagabihan, dumarating si Justin at may dala itong mini arcade machine para sa entertainment room. Gaming time, kids! Pero sa sumunod na araw, si Sam naman na nagdala ng bagong libro at nag-set up ng reading corners sa bahay. Hindi pwedeng puro laro, kailangan din matuto. Sa bawat araw, tila mas talong umiinit ang kompetisyon. Maging ang mga quadruplets natatawa na lang at minsan, sila na ang nagpapasya kung anong gusto nila mula sa parehong magulang. Daddy, gusto namin ng bagong video game. Sabi ni Gideon isang araw. Ako din, Mama. Gusto ko ng bagong kwaderno at crayons. Nagkatinginan sila Sam at Justin na parehong ayaw magpatalo. Pero halata na rin napapagod na sa walang katapusang gantihan. Habang nakaupo sila sa terrace isang hapon, nagsalita si Justin. You know, this is getting ridiculous. Ikaw ang nagsimula. Akala mo yata mabibili mo ang pagmamahal ng mga bata. Hindi ko binibili. I'm trying to give them the best. Pero kung isipin mo, they're just enjoying both sides. Wala namang mali doon.
Pero hindi natin sila matuturuan ng tamang values kung ganito palagi. Tahimik si Sam sandali bago nagsalita. I can handle everything on my own, Justin. Ginawa ko na to for 6 years. I know. Pero nandito na ako. And whether you like it or not, I'm not going anywhere. I will fulfill my role as their father. Fine, kung gusto mong tumulong, gawin natin ang tama. Mabilis na lumipas ang mga linggo mula na magsimula silang magtulungan para sa mga bata. Kahit madalas pa rin silang magtalo, hindi may kakaila ni Justin na may kakaiba siyang napapansin kay Sam. Hindi tutulad na ibang babae na kasalamuhan niya. Wala itong arte, walang pasikot-sikot, palaging diretso sa punto. Laging handang lumaban para sa mga anak. At kahit pagod na, nakukuha pa rin ngumiti sa kanila. Pero sa kabila ng paghanga, mariin niyang ikinukulong yun sa isip niya, sa isang sulok ng kanyang utak. Hindi pwede. Hindi ako pwede mahulog kay Sam. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Dumating si Justin sa bahay. Nadatnan niyang kararating lang din ni Sam mula sa pamamasada ng tricycle. Pawis na pawis ito, naka-t-shirt na maluwag, faded na maong at baseball cap. Halos hindi makilala ang dating mala-porcelain na kutis na natatandaan niya noon sa koleyo. Sam! Simula ni Justin habang nakasandal sa poste ng garahe. Alam mo bang pwede kang masunog sa araw ng ganyan? Look at you, morena ka na. Umikot ang mga mata ni Sam. Wow, salamat sa unsolicited comment ha. Di naman ako artista no, paano mag-alala sa kutis ko? Lumapit si Justin dito at bahagyang nakakunot ang noo. I am serious. You don't have to do this anymore. May trabaho akong pwede ibigay sa'yo. Hindi ka mainitan, mas magaan pa. Tumawa naman si Sam. Trabaho? Sa kumpanya mo? No, thanks po. Hindi ko kailangan ng utang na loob sa'yo. Hindi yan utang na loob, Sam. It's an offer. Mas okay na to kesa araw-araw ka mabilad at mapagod sa kalsada. Think about the kids. They'd rather see you home early kesa maghintay hanggang gabi. Sandaling natahimik si Sam. Kita sa mukha na natamaan siya sa huling sinabi ni Justin. Anong klaseng trabaho yan? Office staff. Flexible hours. Kaya mo umuwi para sunduin sila sa school. Mas mataas pa ang sweldo na isang katulad mo kesa sa kinikita mo sa pamamasada. Napahawak si Sam sa bewang at tumingin sa malayo. Alam mo, Justin, hindi ako sanay na may boss. Lalo na ko ikaw yon. Napangiti si Justin na may bahid ng pang-aasar. Then consider it as practice. Hindi kita sisitahin. Unless may ginawa kang kalokohan. Kalokohan agad? Balik ni Sam pero hindi maitago ang bahagyang ngiti sa gilid ng labi. Tanggapin mo na kasi. Mas mabuti to kesa pataasin mo lang yung pride mo. At patuloy mong pagurin niya ang sarili mo. Come on, Sam. It's just a job. Hindi ko hinihingi na maging magkaibigan tayo. Nagtagal ang katahimikan bago tuluyang bumuntong hininga si Sam. Fine. Sinamahan ni Justin si Sam sa opisina para formal na ayusin ang papeles. Habang inaasikaso sa HR, pasimpleng pinagmamasa ni Justin ang paraan ng paglalakad ni Sam. Diretso lang, walang pakeme. Parang laging handang makapagdebate sa kahit sino. Naalala niya ang mga pagkakataong humarap ito sa kanya noon. Walang takot. Kahit alam nitong kaya niya ito ipahiya sa harap ng maraming tao. Anong tinitignan mo? Tanong ni Sam at napapansin ng tahimik na titig ni Justin. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Wala. Iniisip ko lang kung paano ka mag-a-adjust sa corporate setup. Baka kasi masyado kang sanay sa shorts at tsinelas. Don't worry, marunong naman ako magdamit ng maayos. Hindi ko kailangan ng wardrobe lecture mula sa'yo. Napatawa si Justin. We'll see. Pagsapit ng unang linggo sa trabaho, mabilis na nakuha ni Sam ang loob ng mga kasama niya sa opisina. Palaging diretso magsalita, pero marunong makisama. Si Justin naman kahit ayaw aminin, natutuwa naman sa nakikita. Kapag nakikita niya si Sam na nakangiti habang kausap ang mga empleyado, may kung anong kumikirot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Isang araw, habang pauwi sila, nagbukas si Justin ng usapan. So, how's the job?
Mas madali kaysa magmaneho ng tricycle buong araw. Pero hindi ibig sabihin nito magpapasalamat ako sa'yo. Ngumisi si Justin kahit nakatingin sa kalsada habang nagmamaneho. Hindi naman ako humingi ng pasasalamat mula sa'yo. I just wanna make sure you're okay. And that the kids see you more often. Napatitig si Sam sa kanya at bahagyang nagulat sa seryosong tanong. Alam mo, minsan iniisip ko, Justin. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi mo o may hidden agenda ka lang. Tumawa si Justin pero hindi sumagot agad. Isang hapon, abala si Sam sa pag-aayos ng mga gamit sa bahay nang biglang may kumatok sa gate. Binuksan niya ito. Isang lalaking hindi niya inaasahan ang bumungad. Sam, we need to talk tungkol sa mga anak mo. Sino ka? Ngumiti ng mapait ang lalaki. I'm Marlon, and I believe I'm their real father. Bago pa makasagot si Sam, bumaba mula sa itaas si Justin. Narinig niya ang huling sinabi nito. What did you just say? Malamig ang tono niyang tanong. Narinig mo, I said I'm the father, hindi ikaw. Agad sumingit si Sam. Marlon, wait, teka nga, hindi ito ang tamang lugar para. Bakit hindi? 6 years, Sam. Akala ko wala nang kahulugan yung nangyari sa atin. Pero nung nalaman ko may quadruplets ka, I did the math at malinaw na akin sila. They're mine. Mading sabi ni Justin. We already had a DNA test. 99.9% match. End of the discussion. DNA test can be manipulated, Justin. Money talks, lalo na sa'yo. Alam ko kung gaano kalakas sa mga koneksyon mo. Are you accusing me of faking the results? Because I know you. You'll do anything to get what you want. At kung ang gusto mo ngayon ay kunin ang mga batang hindi naman sa'yo, gagawin mo. Napalunok si Sam. Marlon, aaminin ko may nangyari nga sa atin nun pero hindi ako sigurado kung... Hindi ka sigurado? Mabilis na putol ni Justin na ngayon nakatingin na kay Sam na punong-puno ng pagtatampo at selos. So, you mean to tell me na may chance na totoo yung sinasabi niya? Hindi ko kasi... Ano ba to? Hindi ko kasi inaasahan na babalik siya. At oo, may nangyari pero Justin, hindi ibig sabihin. Hindi ibig sabihin? I trusted you when you said that night was the only time. Now you're telling me there's another possibility? You see, Justin, she did not deny it. Alam mo kung bakit? Kasi may karapatan akong alamin na totoo. At wala kang magagawa para pigilan ako. Humakbang din si Justin. Halos magtama na ang kanilang mga muka. The truth is already out. We had a test. They're mine. Kung may personal kang galit sa akin, huwag mong idamay ang mga bata. Oh, I'll make sure everyone knows the truth. Kahit magpa-DNA test ulit ako, gusto ko lang makita kung gaano kakabaliw kapag nawala sa'yo ang tingin ng mga batang yan. Halos sumabog ang tensyon sa pagitan nila pero biglang sumigaw si Sam. Tama na, ano ba? Justin, Marlon, this isn't helping. The kids might hear you. Hindi ko hahayaan na maapektuhan sila sa gulo niyong dalawa. Sam, don't tell me you're considering his claim. I am considering the possibility that I owe him an explanation. Dahil kung talagang may chance na... Sam, don't do this. Alam mo kung gaano ko pinaglaban na tanggapin sila. Don't make me feel that I've been fighting for nothing. Sumabat si Marlon na tila mas nasisiyahan sa naririnig. Oh, so you're scared. Alam mo, Justin, sa tingin ko, kaya ka nagagalit. Kasi deep down, alam mo hindi mo sila anak. Shut up! One more word then. And what? You hate me? Go ahead! Give me another reason to take everything from you. Napailing si Sam at halatang sawa na sa palitan ng salita. Marlon, umalis ka na. Pag-usapan natin ito sa ibang araw at hindi sa harap ni Justin. At ikaw naman, Justin, calm down. This is not the way to handle it. Pero hindi tumigil si Justin. O akala mo hahayaan kitang guluhin ng mga anak ko, nagkakamali ka. Wala akong pakialam sa history niyo ni Sam. What I care about is them, and no one, not even you, will change that. Bago tuluyang umalis, si Marlon, humarap ito kay Justin at bumulong. Enjoy it while it lasts. Naiwan si Justin, na nakatitig lang sa pinto. Ang dibdib niya ay mabigat, mabilis ang tibok ng puso. Hindi lang dahil galit siya, kundi dahil sa hindi niya maipaliwanag ang selos na sumisiksik sa kanya mula nang marinig ang kumpirmasyon ni Sam na may nangyari sa mga ito noon kasama si Marlon.
Justin, tawag ni Sam pero hindi ito tinugon ng lalaki. Sa halip tumiretso ito palabas. Pagbalik ni Justin mula opisina, nadatnan niya si Sam na nagtutupi ng mga damit ng quadruplets. Hindi pa siya nakakapagsalita nang biglang tumunog ang cellphone niya. Pagtingin niya sa screen, isang pangalan ang hindi niya inaasahang tatawag pa sa kanya. Si Claire, ang ex-fiancé niya. Saglit siyang natigilan bago sinagot ang tawag. Claire? Mahina at pausang tinig sa kabilang linya ng marinig. Justin, kailangan kita. Please, pwede ba tayo mag-usap? May sakit ako, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako. Pinutol ni Justin ang tawag at kita sa mukha niya ang iritasyon. Pero bago pa niya maibaba ang cellphone, napansin ni Sam ang seryosong ekspresyon niya. Who's that? Tanong ni Sam at hindi inalis ang mata sa tinutuping damit. Si Claire. Gusto niya magkita kami. May sakit daw siya. Then go. Matagal din naman kayo nun, di ba? Siguro kailangan ka niya ngayon. Agad na sumiklab ang inis sa loob ni Justin. That's it? Wala ka man nasasabihin? Wala kang pakialam? Anong gusto mong sabihin ko? Napagbawalan ka. Wala naman akong karapatang gawin yun. Mas lalong tumaas ang boses ni Justin. So you don't care if I see her? You're not even jealous? Ba't ako magsiselos? Wala naman tayo, Justin. You can do whatever you want. Wow! So it really doesn't matter to you at all? Justin, bakit pa big deal sa'yo kung magselos ako o hindi? Ang alam ko may mas malaki tayong problema ngayon. Si Marlon na nag-claim na siya ang ama ng mga bata. That's why I don't care about Claire. I don't care kung may sakit siya o gusto niya makipagbalikan. Ang priority ko, siguruhin ako ang ama ng quadruplets at protektahan ka mula sa mga taong gustong manggulo sa buhay mo. So you're choosing this over her, kahit matagal kayo? Sam, listen carefully. Claire is my past. You and the kids are my present. I don't care about her sickness. I don't care about her drama. Wala na siyang halaga sa buhay ko. Hindi ko na siya mahal. Napayo ko si Sam, tila hindi alam ang isasagot. Di ko alam kung ba't mo yan sinasabi sa akin. Because you need to know where I stand. Ayokong isipin mo na kapag may dumating mula sa nakaraan ko, iiwan kita. Hindi ko gagawin yan. Natahimik si Sam, pero ramdam ni Justin ang bahagyang pagkalito sa mga mata nito. Maya-maya pa, biglang tumunog ulit ang cellphone niya. Si Claire ulit. Pero imbes na sagutin, pinindot ni Justin ang decline button. Ilang segundo pa at muling tumawag ito kaya pinatay niya na ang cellphone. Di mo siya kakausapin? Curious na tanong ni Sam. No? At kung pumunta siya rito, I'll kick her out. Ayoko may ibang hahawak sa oras ko ngayon, maliban sa mga batang yan at sayo. Ba't pati ako? You don't have to. Sam, gusto ko. That's the point. Hindi na ako babalik sa dati kong buhay. At kahit ayaw mong aminin, may connection tayo dahil sa mga bata. At dahil gusto ko nandyan ka. Hindi agad nakasagot si Sam. Nakatingin lang siya kay Justin na parang sinusubukang basahin kung totoo ang sinasabi nito. Hindi ko alam kung anong gusto mong patunayan. I just did. Claire had her chance. She lost it now. Now I'm making sure I don't lose mine. Bago pa makapagsalita si Sam, lumapit si Justin sa pinto at tinignan ang bakuran. Parang inaasahan ko may darating. At kung sakali magpakita siya rito, don't bother being polite. I'll be the one to send her away. Lumipas ang ilang linggo, dumating ang resulta ng DNA test na isinagawa nang walang paalam kay Marlon. Nasa opisina ni Justin si Sam nang dumating ang abogado dala ang dokumento. Tahimik na inabot ito kay Justin ng sobre. Binuksan ni Justin yon. Pero unti-unting nabuo ang isang mapanuring ngiti sa labi niya habang binabasa. 100% they're mine. Sigurado ka? Tinaas ni Justin ang papel. Halos ipamukha ito kay Sam. Positive. Wala na ibang mga quadruplets kundi ako. Hindi pa natatapos ang usapan nang biglang pumasok si Marlon. Galit ang mukha nito. Hindi ako naniniwala sa resulta na yan. Niluto mo na naman yan, Justin. Tumayo si Justin. Alam mo, hindi mo kailangan maniwala. Pero may isa akong alam. Nagsinungaling ka mula sa umpisa. Kumanot ang noon ni Sam. Ano ibig mong sabihin? Ngumisi si Justin. Alam mo ba kung ba't ka kinukulit itong si Marlon? Hindi dahil mahal ka niya o iniisip niya ang mga bata.
kundi dahil kay Claire, ang ex-fiancé ko. Nalaglagan pa nga ni Sam. Si Claire? Anong kinalaman niya dito? Noong una ko pang narinig ang pangalan mo, nagtanong na ako. Turns out, niligawan mo si Claire noon at binasted ka niya. Ngayon sinusubukan mong guluhin ang buhay ko bilang ganti. Gamit pa si Sam at ang mga bata. Hindi nakasagot si Marlon, pero bakas sa mukha niya ang pagkailang. Hindi totoo. Stop lying. I don't care about your grudge against me. Pero wag na wag mong lalapitan ulit si Sam at ang mga anak namin. Dahil sa susunod, hindi na lang salita makukuha mo sa akin. Nang makaalis si Marlon, binalingan siya ni Justin na hindi pa tapos ang sariling agenda. Sam, now that everything's clear, gusto kong malaman mo that I like you. Parang natigilan si Sam at unti-unting sumilay ang pilyang ngiti. Wait, gusto mo ako? Yes. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero ngayon alam ko na. Gusto kita. At doon napatawa si Sam. This is hilarious. We hated each other, Justin. Tas ngayon bigla ka nalang magkakagusto. Are you even listening to yourself? Nanikip ang panga ni Justin at mukhang nasaktan sa reaksyon. Ano nakakatawa? Totoo ang sinasabi ko. That's why it's funny. Ilang taon tayo magkaaway tapos gusto mo agad na magustuhan din kita? Sorry, pero hindi naman ako instant noodles na lalamot agad sa isang minuto. Mas lalong tumindi ang titig ni Justin. I'm not asking for instant love, Sam. Pero I'm not going to stop until you feel the same way. Good luck with that, Montero. Dahil kung aasa ka baka matuyo ka na sa kakahintay. Kahit ramdam ang rejection, bahagyang umisi si Justin. Okay, tatanggapin ko yan. At bago siya tuluyang lumabas ng pintuan, tumingin siya pabalik kay Sam. Tandaan mo to. Ayaw mo man ngayon, pero darating ang araw magugustuhan mo rin ako. Napailing na lang si Sam, pero habang sinusundan ng tingin, ang papalayong si Justin, hindi niya maitatanggi na kahit nakakainis, may kung anong parte sa kanya ang nagsasabing, baka hindi imposible ang sinasabi nito. Mula nang umamin si Justin sa nararamdaman niya, tila ba mas lalo pa itong lumakas ang loob. Lantaran na kung umasta. Parang may sariling misyon na suyuin si Sam kahit saan at kahit kailan. Nagluluto si Sam habang nasa mesa ang quadruplets na kumakain ng almusal. Biglang pumasok si Justin sa kusina. Good morning, beautiful. Bati nito at tumiretso sa likuran ni Sam. Marahang humawak to sa bewang niya. Nanlaki ang mga mata ni Sam at agad siyang kumawala. Justin, ano ba nandito ang mga bata? Ngumisi lang ito na parang walang pakialam. Ano naman? Hindi ba dapat makita nilang sweet tayo? Sweet? Iritado ang tono ni Sam. Kung sweet ang tawag mo sa pambubulgar mo ng ginagawa mo, ewan ko na lang. Nag-angat ang tingin si Gideon mula sa plato. Mama, anong ibig sabihin ng bulgar? Wala anak, kumain ka na lang. Ngumisi pa lalo si Justin. Kita mo, wala naman silang pakialam. Ikaw lang ang overreacting. Hindi to pagiging overreacting, Justin. Hindi mo pwedeng gawin to kung kahit kailan mo gusto. Lalo na sa harap ng ibang tao. Pero hindi lang sa bahay nagtapos ang pangungulit ni Justin sa kanya. Pagdating sa opisina, naging mas matindi pa. Nagtatype ng report si Sam nang biglang lumapit si Justin sa gilid ng desk niya. May hawak itong kape at isang slice ng cake. For you. Napatingin si Sam sa kanya at agad naramdaman ng ilang pares ng mata mula sa ibang empleyado na palihim na sumusulyap. Justin, ano ba? Andito tayo sa opisina? Ano naman? Nakangiting sagot nito. Para makita nilang pinapahalagahan kita. Pinapahalagahan? Alam mo bang hindi to appropriate? I'm the boss. I set the rules. Umupo pa si Justin sa gilid ng mesa niya. Napailing na lang si Sam. Well, bossing, hindi ako kasama sa rules mo. Please lang, bumalik ka na sa opisina mo bago may magsimulang mag-isip ng kung ano-ano. Hayaan mo sila mag-isip. Basta ako malinaw sa lahat na gusto kita. Kinagat ni Sam ang loob ng pisngi niya para hindi mapamura. Justin, last warning. Lumayo ka muna sa akin. Dumating si Sam nang mas maaga sa opisina para makaiwas kay Justin. Ngunit 9:00 pa lang, pumasok na ito sa opisina niya na parang walang pakialam sa mga nakatingin. Sam, may dinner meeting ako mamaya. Sasama ka? Di pwede. May gagawin pa ako sa bahay.
Hindi man lang nagangat ng tingin si Sam mula sa papel na hawak. Ako na bahala sa bahay. Libre ka ngayong gabi. Napabuntong hininga si Sam. Tumingin sa kanya ng diretsyo. Justin, ba't pa ang kulit mo? Ilang beses ko bang sinabi na hindi ako interesado? Kasi alam ko hindi totoo yan. Naiilang ka lang kasi gusto mo rin ako. Napamula agad si Sam. Excuse me? You heard me. Tumawa si Justin na parang batang nang aasar. Halos manginig ang kamay ni Sam sa inis. Alam mo, kung di lang ikaw may-ari ng kumpanyang to, kanina pa kita nareklamo sa HR dahil sa pangiistorbo mo. Ngumiti si Justin. Good thing, I am the owner then. Napuno na si Sam. Na makita niyang papasok ulit si Justin sa opisina niya, dali-dali siyang tumayo at kinuha ang bag. Sam, saan ka pupunta? Magpapahangin at magtatago sa'yo. Natawa si Justin pero sinundan siya palabas. You can run, pero alam mong mahahanap pa rin kita. Subukan mo. Balik ni Sam at mabilis naglakad papunta sa elevator. May talent ako sa pag-iwas, no? Hindi pa rin tapos si Justin. Pagkarating niya sa bahay, nadatnan niya si Sam na nakaupo sa sofa. Nagbabasa ng libro. Miss me? Hindi. Liar. Itinulak ni Sam ang balikat niya nang bahagya siyang lumapit. Justin, give me space. Bakit ba? Natatawa nga ako sa dami na lalaki dyan, ako pa yung iniiwasan mo. Ako lang naman ang handang ibigay sa iyo ang lahat at sa mga bata. Huminga ng malalim si Sam. Isinara ang libro at tumingin sa kanya. Justin, hindi porket gusto mo ako dapat magustuhan din kita. At hindi porket nandito ka para sa mga bata, automatic may karapatan ka na rin sa puso ko. Magkaiba yon. Bahagyang natahimik si Justin, pero agad ding umiti. Then, I'll work on both. Yung sa mga bata, check na. Yung sa puso mo, on process pa. Dumating si Sam sa opisina na walang kaalam-alam na isang maliit na eksena na naman na naghihintay sa kanya. Pagpasok pa lang niya, napansin niyang kakaiba ang katahimikan na ilang empleyado. May ilan na umiiwas ng tingin. May iba namang nagbubulungan. Pagdating niya sa department floor, agad niyang napansin na wala na sa mesa ang isang staff. Nakilala niyang palaging nakakausap. Where's Miguel? Tanong niya sa isa sa mga katrabaho. Nagkibit balikat ito. Si Sir Justin po, pinaterminate siya kahapon. Napahinto si Sam. Agad na kumulo ang dugo niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at dumiretso sa opisina ni Justin. Pagpasok niya, nakita niya ito nakaupo na tila wala anumang problema. Justin, tell me you did not fire Miguel. Umangat ang tingin nito mula sa dokumentong hawak at walang bahid ng pagsisisi. I did, and I do it again. Naningkit ang mga mata ni Sam. Why? Anong kasalanan niya? Tumayo si Justin at tumiretso sa kanya at parang walang balak magpaliwanag. He was too close to you. I didn't like the way he looked at you. At ayoko may ibang lalaki dito na nagtatangkang lapitan ka. You fired him dahil nagsiselos ka? Saad ni Sam na napangangapa sa narinig. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Justin. Yes. Unbelievable! Hindi mo pwedeng gamitin ang selos bilang dahilan para sirain ang trabaho ng ibang tao. Hindi mo pag-aari ang buhay ko, Justin. Sam, I'm just protecting what's mine. Tumawa si Sam pero walang halong tuwa rito. What's yours? Justin, hindi mo ako pag-aari. Wala tayong relasyon. At kung meron man hindi ibig sabihin, pwede ka na maging diktador sa paligid ko. So you're defending him? I'm defending what's right. At alam mo ba kung ba't kahit anong pilit mo hindi kita magustuhan? Dahil sa ganyang ugali mo. Demanding, bulgar, walang pasensya. Ang dali mo magdesisyon na hindi iniisip ang epekto sa iba. Alam mo ba kung anong tawag dyan? Red flag. Natahimik si Justin pero bakas sa mukha ang inis. Red flag? Yes. Kung magkakarelasyon tayo at ganyan ka, ikaw lang masusunod. Ako lang mag-a-adjust at ako ang kawawa sa huli. Ayokong dumating sa puntong yon. So that's what you think of me? That I'm just a walking red flag? Hanggang hindi mo kayang kontrolin ang selos mo at isipin ang kapakanan ng ibang tao, yes. Alam mo, Justin, sa relasyon hindi sapat na mahal mo lang yung tao.
Kailangan may respeto, may tiwala at marunong ka maghintay. Kung puro emosyon at kapritsyo ang paiiralin mo, hindi tatagal yon. At kung ganito ka lagi, kahit gaano pa kalalim ang feelings mo, mauubos din ako. Sam, I'm trying here. At ako rin, Justin. Pero hindi kita pipigilan kung gusto mo talagang makuha ako. Kaso kung ganyan ka pa rin, wala tayong patutunguhan. Hindi na gaano nakikipag-usap si Sam, maliban lang kung tungkol sa trabaho o sa mga bata. Kahit simpleng tanong ni Justin, sinasagot niya na maikli. Sa una, pilit pa rin pinapakita ni Justin na wala siyang pakialam. Pero sa loob-loob niya, mabigat ang katahimikan na yon. Sanay siyang sinusungitan ni Sam, pero hindi siya sanay sa ganitong malamig na pagtrato na parang wala na siyang halaga. Tinawag ni Justin si HR manager. Ibalik niyo si Miguel sa trabaho. Same position, same pay. Effective immediately. Napatitig sa kanya ang HR manager. Sir, are you sure? Yes. Tell him. I'll talk to him personally. Dumating si Miguel sa opisina ni Justin. Medyo kabado ang kilos nito, pero may bahagyang ngiti sa labi. Sir, good afternoon. Tumayo si Justin at nilapitan ito. Miguel, I owe you an apology. I made a rash decision. Hindi mo deserve mawalan ng trabaho dahil sa personal na dahilan. It won't happen again. Nagulat si Miguel pero tumango. Salamat po, sir. I appreciate it. Pag-uwi ni Justin, nadatnan niya si Sam sa sala. Tinutulungan ng quadruplet sa homework. Tahimik muna siyang nanonood mula sa pintuan bago siya lumapit. Sam, can we talk? Hindi inangat ni Sam ang tingin. Kung tungkol sa trabaho, sabihin mo na lang sa email. Huminga ng malalim si Justin. Binalik ko si Miguel. Napahinto si Sam at dahan-dahang tumingin sa kanya. Binalik mo? Yes. I realized mali ako. Hindi ko dapat pinaalis siya dahil sa selos. Good. At least may natutunan ka. Sam, I'm trying to be better. Alam ko nasaktan ka sa ginawa ko. I'm working on my patience. Lalo na sa trabaho. Ngumiti ng bahagya si Gideon na nakikinig pala. Mama, nagsorry si Papa Justin. Homework, Gideon. Mabilis na sagot ni Sam, pero bahagyang nabawasan ang lamig ng boses nito. Napansin ng ilang empleyado ang pagbabago kay Justin. Kung dati mabilis uminit ang ulo nito, kapag may maliit na pagkakamali, ngayon ay humihinga muna ito ng malalim bago magsalita. Minsan pa nga ito na mismo ang nagbibigay ng solusyon, hindi ng sermon agad. Si Sir? Para ibang tao na. Bulong ng isang staff kay Sam. Habang nasa pantry sila, napatingin si Sam sa direksyon ng opisina ni Justin. Really? Maybe he's just trying to prove a point. Pero kahit nagbabago si Justin sa opisina, hindi pa rin ganap na maayos ang relasyon nila ni Sam. Minsan, ramdam na ramdam ng quadruplets ang tensyon sa bahay. Kapag sabay silang nasa dining table, tahimik lang silang dalawa at puro bata ang nagsasalita. Habang naghuhugas ng plato si Sam, lumapit si Gabriel sa kanya. Mama, ba't di kayo masyadong nag-uusap ulit ni Papa Justin? Galit ka ba sa kanya? Napatingin si Sam sa anak at marahang ngumiti. Di naman galit, nak. Minsan lang may mga bagay na kailangan pag-isipan muna bago maging okay ulit. Sumingit si Giselle. Pero mas masaya kapag nag-uusap kayo, parang mas magaan yung bahay. Narinig yun ni Justin, nakapapasok lang sa kusina. Hindi siya nagsalita, pero tumitig siya kay Sam na parang humihingi ng pagkakataon. Kumatok si Justin sa pinto ng kwarto ni Sam. Sam, can we at least have lunch together later? Tumingin si Sam rito, hawak pa ang bag. Pag-iisipan ko. Ngumiti si Justin kahit halatang mabigat ang loob sa sagot. I'll wait for your yes. Sa opisina dumating si Miguel para magpasalamat ulit. Sir, gusto ko lang sabihin na salamat sa second chance. Napangiti si Justin. Kung may natutunan ako, it's that people deserve respect. Even when we're feeling things we should not. Sa malayo narinig yun ni Sam at bahagyang nakapag-isip. Nakita ni Sam na naglalaro ang quadruplet sa labas kasama si Justin. Tumatawa ang mga bata habang hinahabol sila nito.
Ilang saglit pa nilapitan siya ni Gianna. Mama, tingnan mo si Papa Justin. Hindi na siya nagagalit kahit tatapunan siya ng juice. Napatingin si Sam at muntik nang matawa sa itsura ni Justin na may mancha ng juice ang puting polo. Pero hindi nito ininda yon. It's fine. Just part of the game. Sigaw nito sa mga bata. Sa paglipas ng mga buwan, hindi nagpatinag si Justin sa panliligaw kay Sam. Hindi lang basta-basta pambobola o pagbibigay ng regalo ang ginawa niya. Sinabayan niya yun ng tunay na pagbabago sa ugali. Unti-unti niyang natutunan kung paano magtimpe, makinig, at magpaliwanag ng hindi agad nagagalit. Napansin niyon ng lola ni Justin na si Mercedes. Nadatna niya ang apo sa veranda kasama si Sam at ang quadruplets na masayang naglalaro sa hardin. Justin? Tawag ni Mercedes habang nakangiti. I must say I'm impressed. This is not the same grandson I raised to be impatient and stubborn. Ngumiti si Justin at nagkibit balikat. People change, Lola. Minsan may mga tao talaga magtutulak sa'yo para magbago. Tumingin si Mercedes kay Sam at ngumiti. I suppose we should thank her then. Napailing si Sam pero bahagyang ngumiti rin. Wala naman akong ginawa, Lola. Siya lang talaga nagdesisyong magbago. Still, you brought out a better version of him, and that's rare. Napansin din ni Justin ang pagbabago kay Sam. Kung dati laging naka-jeans at simpleng t-shirt at parang ready makapagsuntukan sa kahit sino, ngayon marunong na rin ito mag-ayos ng sarili. Bumalik na ang malaporsilanan nitong kutis at kahit sa simpleng ayos kapansin-pansin ang natural nitong ganda. Pumasok si Sam sa opisina na naka-light blue dress at kahit may konting makeup, litaw pa rin ang kagandahan nito. Napahinto si Justin sa ginagawa at hindi na iwasang titigan nito mula ulo hanggang paa. Wow, sino ka? Umirap si Sam pero may bahagyang ngiti naman sa labi. Wala, na-realize ko lang hindi masama mag-ayos paminsan-minsan. May mga pagkakataon na hindi makapaniwala si Justin sa mga simpleng kilos ni Sam. Isang beses habang nasa kusina sila, bigla na lang siyang niyakap nito mula sa likod habang naghuhugas siya ng plato. Napatigil si Justin at parang natulala. Wait, are you actually hugging me right now? Kung ayaw mo, bibitaw ako. Sagot nito, wag. Mabilis na tugon ni Justin, sabay hawak sa mga kamay nitong nakapulupot sa bewang niya. I could get used to this. Dumating din ang puntong naging opisyal na sila magkasintahan. Alam mo, di ko na maalala kung paano ako dati bago ka dumating. Eh di wag mo nang balikan. Sagot ni Sam pero may halong lambing ang tono. Mas gusto ko yung ikaw ngayon. Ngumiti si Justin at marahang hinawakan ang kamay ng babae. Ako rin. Kaya kung wala kang balak umalis, get used to me being this way because I'm not going back. Isang linggo bago magpasko, mainit ang usapan sa loob ng bahay ni Justin. Nasa kusina si Sam, nakatali ang buhok, nag-aayos ng mga nilutong panoche buena. Habang ang quadruplets, nakaupo lang sa sala. Justin, kung may binabala kang kalokohan, sabihin mo na. Sabi ni Sam, nang makitang nakatingin to sa kanya habang nakangiti. Hindi to kalokohan. It's a mission. Bakit parang hindi ako naniniwala? Hindi na sumagot si Justin at lumabas ng bahay. Ilang minuto lang, bumalik siyang bitbit ang 4 na kahon na iba't ibang laki at kulay. Pinasok niya ito sa sala. Saka tinawag ang quadruplets. Kids, come here. May game tayo. Lumapit ang 4 at excited agad si Gideon. Game! May prize ba, Papa? Oo, pero secret. Bawat isa sa inyo may gift sa loob ng kahon. Pero si Mama magbubukas para sa inyo. Nagkatinginan ng mga bata at sabay-sabay na sumigaw. Kinuha ni Sam ang unang kahon at binuksan. Sa loob may maliit na stuffed toy na may nakadikit na papel at pinasa ito ni Sam. Step 1, smile. Napakunot ang noon ni Sam. Ano to? Parang instructions. Just follow. Binuksan niya ang pangalawang kahon. Isang maliit na tsokolate naman ang laman. May kasamang papel na nakasulat na, Step 2, don't get mad.
Tumaas ang kilay ni Sam. Mukhang preemptive apology to ah. Mama, open the next one! Tumatawang sigaw ni Gianna. Binuksan ni Sam ang pangatlo. Isang apron na kulay pink na may print na boss lady at papel na nakasulat. Keep this on for luck. Teka lang, Justin. Anong pinaplano mo, ha? Trust the process. Sa huling kahon, mas maliit ito kesa sa iba pero halatang mabigat. Binuksan ni Sam at sa loob may isa pang kahon. Isang maliit na kahon ng singsing. Nanlaki ang mga mata ni Sam. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang tumunog ang speaker sa sala. Lumabas ang boses ni Justin sa pre-recorded audio. Step 4, turn around. Napalingon si Sam at nakita si Justin na nakaluhod. Hawak ang singsing. Ang quadruplets nakapalibot sa kanila. Sam, alam ko hindi ako perpektong lalaki. Alam mo kung gaano ako naging demanding, mainitin ang ulo at minsan walang preno sa salita. At alam ko ilang beses mo sinabi sa akin na red flag yun. At hindi rin ako makapaniwala na ginagamit mo yan sa proposal speech mo. Sabat ni Sam pero may ngiti sa labi. Tumawa si Justin. Kasi gusto ko maalala mo na hindi ko tinago ang mga mali ko. Pero ginawa ko ang lahat para baguhin yan. Dahil gusto kong maging tao na karapat-dapat sa'yo. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Justin. Papa, bilisan mo na baka maiyak si Mama. Di ako iiyak ha. Pero agad niyang naramdaman ang pamumuo ng luha sa mata. Sam, will you marry me? Not because I'm perfect now, but because I want to spend the rest of my life proving to you and to our kids that love can make people better. Mama, say yes na para may cake. Napatawa si Sam sa sinabi ni Gianna. Sige, yes, pero yung pagbabago mo hindi lang para sa akin ha, kundi para din sa sarili mo. Tumayo si Justin at agad niyang niyakap ang lalaki. Hinalikan naman siya nito sa labi. Isang halik na may halong kilig at tawa dahil sa ingay ng quadruplets na sumisigaw ng Ew! Yuck! Mahalaga sa isang relasyon na respeto at kakayahang magbago para sa ikabubuti ng isa't isa. Kung di magbabago ang masamang ugali ng isang tao, maaaring masira ang tiwala at maging mabigat ang pagsasama, lalo na kapag nagkaroon ng pamilya. Kaya bago pumasok sa relasyon, mahalagang suriin ang ugali, hindi lang ang damdamin. Kaya sa panahon ngayon, hindi na importante ang itsura, basta marunong mag-adjust at handang magbago para sa ikabubuti ng relasyon. The end.